Welcome to the vlog. Again, isa na naman topic. Samahan niyo ako. Ako si John Dinorio. Himayin natin, aralin natin ang isa na namang konsepto na nalalapit na mangyari na sa near future. Okay? Itong konsepto ng Universal Basic Income, kung narinig ninyo yung konsepto na ito, isa itong konsepto na kung saan ang lahat ng adult ay bibigyan ng kabuhayan or bibigyan ng salary kahit wala kang trabaho. So basically para itong yung 4 piece pero on steroids. Kasi babayaran nila or bibigyan nila lahat ng mga tao, mga Filipinos, mga citizen ng sweldo kahit wala naman trabaho. And the reason for that is dahil sa nalalapit na sasakupin na tayo ng artificial intelligence, ng AI, ng robot. So, maghanda na kayo. Okay, handa nyo na yung mga basukan nyo dyan. Pero actually, ang mangyayari kasi talaga mga brother, dahil nga palupit na ng palupit yung mga artificial intelligence natin ngayon, yung mga robots, yung mga bot, sabi nga sa Dragon Ball ang future ay sisirain ng mga androids. So handa na ba kayong sirain ng mga robot, ng mga AI, ng mga androids yung future? So eto na, papalapit na tayo dahil nga meron ng artificial intelligence, maaari nang mabago na naman yung takbo ng pamumuhay ng mga tao. So sooner or later, introduce nila ito ng mga elitista, alam mo naman, itong mga kabal, itong mga naka-dark suits, itong mga manipulator nitong dunya, nitong prison planet. Okay? So itong mundo natin, minamanipula na naman nila. So meron na naman silang plano na ngayon na introduce ng Universal Basic Income para panakip butas doon sa iiwanan na trabaho ng mga alipin. Wow, tayo yung tinatawag nila tayong alipin kasi before ang mga alipin talaga ay ang mga tao. Tayo yung mga workers Ngayon, ang mga bagong alipin nila ay yung mga robot, yung AI, yung artificial intelligence. And since unti-unti nang mawawala yung mga trabaho, unti-unti nang ipapalit yung artificial intelligence, yung mga robots, ang mangyayari, mawawalan ng trabaho yung mga tao, so paano mabubuhay? Diyan papasok ngayon yung Universal Basic Income kung saan siswelduhan nila yung tao kahit walang ginagawa. Now, ano ang danger nito, brother? Ang danger nito, ang problema dito, nakikita ko this is just on my vision, my opinion, itatali nila tayo doon sa sa Universal Basic Income or sa UBI. Ibig sabihin, gaya dito, social media na lang mga brother, hindi mo pwedeng batikusin yung mga protected group, citizens ng social media, specifically Facebook, YouTube, and so on. Hindi mo pwedeng batikusin basta-basta yan. Pag binatikos mo yan, madi-disable ka, marirestrict ka, mababan ka. So, ganito din ang plano or possible na mangyari sa atin kasi since umaasa ka na lang sa gobyerno, hindi ka naaasa, kumbaga hindi ka na nila bibigyan ng laya para gumawa ng sarili mong pera So ang gagawin nila, sila magrarasyon ng pagkain mo, ng pera mo or ng salary mo or ng supply mo. Nang sa ganon, kontrolado nila yung galaw mo. Kasi once na gumawa ka ng isang bagay na hindi ikalulugod ng gobyerno or ng mga mayayaman or ng mga protected people or mga elitista or mga protected group, pwede nilang i-disable yung supply ng Universal Basic Income mo. So, this is a form of control na kung saan, this is a PSYOP, psychological warfare din ito, nang sa ganun ay matigilan ka na ilabas ang katotohanan. Kung meron ka man nakikitang mali sa society, hindi mo na basta-basta mailalabas yon without losing the Universal Basic Income. That's the problem. Yan yung problema ngayon. Now, sa China, meron silang system, meron na silang credit score system doon, social credit score, na kung saan, nakikita ko, pwede din nila i-connect yon sa Universal Basic Income. Tapos si Elon Musk, meron ding brain chip, tapos i-connect nila yon. So basically, i-merge nila tayo sa machine, sa robot, nang sa ganon, makontrol nila tayo. Tapos i-merge din nila yan sa system, tawag nito, sa national ID natin, and then i-merge din nila yan sa mga electric cars, electric vehicles, e-bike, e-motors, mga e-vehicles and e-cars.
And then, kapag gumawa ka, i-restrict nila yung sasakyan mo and so on. So, this is the potential future. So, masyado mang ahead, advance akong mag-isip, pero this is not sci-fi. Kasi may basis yung sinasabi ko. Kasi kung titignan mo, siniset up na nila papunta doon sa direksyon na yon. So, importante malaman natin, ma-expose natin ito na sa ganon, ma-position natin yung sarili natin sa tamang lugar. Alright, so pakinggan natin yung you know, once sinabi na ito na tulad ni Elon Musk na isang one of the most influential figure sa buong mundo, it will happen. Okay, this is an agenda, hindi ito theory lang. This is an agenda and it will happen. Fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. What to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge. And I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. Okay, so, straight from the horse's mouth, sinabi ni Elon Musk na kakailanganin ng universal basic income. And brand sila nito sa South Korea. Universal basic income South Korea. Ito during pandemic na sila. Province are part of a radical experiment. 받기 전에는 제가 이제 알바도 여러 개 하고 They receive about $220 every 3 months, no questions asked. 내가 낸다라고 할 수 있는 게 되게 많이 스트레스. According to a June survey, nearly 50% of South Koreans are in favor of a national universal. Ito yung near future mga kapatid. Ito yung mga near future natin mga brother. So, nasa sa inyo na kung anong decision ninyo, kung anong gagawin ninyo sa the near future. Kung kinakailangan gumawa na kayo ng mga tama ninyong diskarte para ma-avoid ito. Yung iba nga namumundok na, yung iba nga gumagawa na ng sariling sistema, barter, 'di ba? Kasi that's the only way para ma-beat natin itong ganitong klaseng sistema nang sa ganon hindi tayo makontrol. Kasi talaga this is an enslavement control program. So gusto nila alipin ng mga tao. Sooner or later, since ang mga tao hindi na tayo nagpa-practice ng creativity, hindi na tayo nagpa-practice ng intelligence. Why? Kasi ibinigay natin lahat ng task sa computer, binigay natin lahat ng task sa AI, sa artificial intelligence. So sooner or later, yung intelligence and creativity na yon mawawala na sa atin. Hindi na natin napa-practice at mas magiging mas matalino, mas advanced sa atin ang artificial intelligence at ang mga robots. So pag dumating yung time na yon mga brother, there could be a possible reason na tayo ang maging slave ng mga robots na ito at ng mga hopefully ito mangyari, hopefully ma-prevent ito, hopefully mayroong mga lalaking tao na magkaroon ng initiative para i-counter ito, and as ordinary citizen, gawin lang natin yung part natin. So kung may gusto kayong sabihin or anong opinion ninyo, comment down below, and suggest kayo ng kung anong topic or content gusto ninyong marinig at mapag-usapan at matalakay natin next time. So again, my name is Gino Tenorio. Again, hanggang sa muli. Paalam.